Hello. Hello. Magandang araw mga kaibigan! Alauna na naman po ng hapon at tulad na dati magkakasama na naman tayo sa loob ng kalahating oras. Tayo po naman ay magkakaroon ng isang napaka-espesyal na bisita ngayong araw nito mga kaibigan. Live po naman sa ating studio. Alam ko napakarami po ang naghanap sa kanya. Marami po ang nakakamiss sa kanya. Isa na po ako doon. Miss na miss ko na po siya. Dahil isa po ako sa kanya isa po siya sa mga paborito ko na isang TV host mga kaibigan. At mamaya makikilala natin siya ng gusto bakit siya nandito. Yun ang alamin natin sa kanya. Welcome! Dito pa rin po sa ating programang Showbiz na Showbiz! Kasama pa rin po ang inyong lingkod. Ako pa rin po si Anton. At patinig yung mga balitang showbiz pa rin po ang ililihay ko sa inyo maya-maya po lamang. Kung sa mga gusto magpapati mga kaibigan, dyan lamang ko kayo unya-unya lamang. Unya-unya lamang. Dahil babasahin ko po o kayo po ay marinig po ninyo ang inyong mga pangalan on air later on. Siyempre, ito pa rin po ang programang kinatatakutan ng mga congressman at mga senador. Ito pa rin po ang programang kinatatakutan ni Rapi Tulfo. Sabi ko ni Rapi Tulfo, si Raulo yun Ba't ako takot doon, di ba? Pero yung mga kaibigan, dyan lamang kayo. Hanggang 1:30 tayo dito magkukwentuhan. At maya-maya ipapakilala ko sa inyo, huwag kayong aalis dahil pag umalis kayo, ibig sabihin, isa lamang ibig sabihin yan, paubos na ang inyong load. Ayan, nagtitipid na kayo. Bago mga kaibigan ang ating espesyal na bisita ngayong araw na ito, na alam kong inaabangan din ninyong lahat ito. Nasaan na po siya? Matagal po siyang nawala sa television at ngayon, malalaman nyo kung anong latest sa kanya. Excited na talaga ako kasi basta, mamaya lang mga kaibigan. Anyway, isa muna balitang showbiz mga kaibigan. Pinarangalan po naman itong si Alden Richard ng Bureau of Internal Revenue mga kaibigan bilang isa po naman sa top taxpayers of the year 2025. Yan po naman ay sa ginanap po naman na 2026 tax campaign kick-off ng BIR na ginanap po naman dyan sa Jose Rizal Coliseum. Ayon po dito kay Alden Richard mga kaibigan, sana po ay makapag-inspire po siya sa lahat po naman ng mga Pilipino na magkaroon po ng kusang loob na magbayad po ng tax. Ayan, dapat sinasabi yan doon sa mga contractor, na hindi nagbabayad ng mga tax at saka sa malalaki. Di ba? Karamihan, ang hindi ko lang maintindihan mga kaibigan, ang prosigido ang BIR sa paghabol dito sa mga sari-sari store ng mga maliliit lamang sa mga probinsya, lalo mga liblib na lugar mga kaibigan, grabe talaga. Pero ang malalaking maraming malalaking mga negosyante ang mga hindi nagbabayad ng kailangang mga tax. Grabe yan. Kaya saludo talaga ako dito kay Alden Richards mga kaibigan na isa sa mga nauna. Kasama rin dyan syempre sina Vice Ganda, di ba? Nung masigla pa po ang career nitong si Chris Aquino mga kaibigan. Lagi po si Chris Aquino ang taxpayer, ang top taxpayer sa Pilipinas at iyan po ay talaga namang transparent po talaga itong si Chris sa pag-declare po naman ng kanyang ibinabayad na tax mga kaibigan. Talaga namang magaling yung nakuha niya account. Kasi usually, ang mga accountant, nagkakaroon ng dahil sa sobrang tiwala sa ilan ng kanilang pinagsisilbihan, medyo nagkakaroon niya ng mga discrepancies mga kaibigan, medyo nagkakaroon ng problema yung isang personalidad kasi itinatakbo pala ng mga accountant. Yung iba lang hindi ko sinala lahat yung dapat na ipambabayad sa tax ng isang celebrity. Pero may mga celebrity talaga na nakakakuha ng magaling na accountant na siyang nagiging daan nila para hindi sila magkaroon ng problema sa BIR. So congratulations dito po naman kay Alden Richards and of course the rest of the Filipino people, the celebrities na nagbabayad po naman o kasama doon sa top taxpayers for the year 2025. Congratulations! Samantala mga kaibigan, lalabas na po
ng SB19. Ano ang kanila po namang bagong album. Ito po namang Wakas at Simula. Nagkaroon po sila ng teaser, mga kaibigan, sa kanilang ilalabas na album kung saan makikita po dyan yung Outer Space, and meron po namang sa dulo po naman ay ng teaser ay meron po silang semicolon na inilagay, ano, na nagkaroon po naman ng iba't ibang reaction mula sa mga netizen itong semicolon na ito. Kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng SB19 doon sa semicolon na to. Ako, para sa akin, ano, yung semicolon kasi parang may karugtong pa yun eh, di ba? Ganun ang mga semicolon, the comma and the semicolon, may mga karugtong pa yan. So, I think ito yung kasama sa trilogy, mga kaibigan, ano, ng SB19, itong Wakas at Simula. Ang una nilang naging ang dalawa doon sa trilogy nila, mga kaibigan, ay itong ano ba ito? Pagsibol at pagtatag, yung dalawa. So pangatlo na po itong Wakas at Simula, at mukhang may kasunod pa ito, mga kaibigan. Kaya antabayanan po natin, pero malapit na po yan. Sa April 18 po ang first na pagtatanghal po naman nitong SB19. Parang soft launch na po nila dyan sa Wakas at Simula album nila. Kaya abangan po natin yan. Gaganapin po yan sa SMDC Festival Grounds, ang kanilang soft launch po naman ang kanilang album na yan. Congratulations dito sa SB19. At ngayon, mga kaibigan, wag na nating ayan, ang dami na nating mga nagpapabati, ang dami na talaga. Ayan. Pero bago yan, mga kaibigan, ang dami na. Okay, nakakatuwa lamang, ano. Bago yung ating mga pambati, mga kaibigan, tawagin na po natin, no? I-introduce ko na po ang isa sa espesyal na tao sa aking buhay. Kasi finally, yung taong pinapanood ko noon at kinasasabihan ko araw-araw na mapanood sa isang noontime show, ay kasama ko po ngayon, nasa harapan ko po ngayon, at talaga namang mag-update ko tayo tungkol sa kanya, no? Please welcome yung hagikik nito, mga kaibigan, ang hindi ko makalimutan, no? Yung hagikik, yung tagingting ng kanyang hagikik, iyon ang hindi ko makalimutan, kaya hindi ko na patatagalin pa. Please welcome Miss Toni Rose Gaida. Ma'am, magandang araw. Hello, Anton. Ako, it's so nice to be here. Maraming salamat at ako'y naanyayahan mo sa show mo. Ayan. Finally. Para ako na-starstruck ako. Ay, naku. Ilang araw na po kami nagkakasama, mga kaibigan, nagkakakwentuhan, pero hanggang ngayon na-starstruck pa rin po ako talaga sa kanya. Sweet mo naman, Anton. Kumusta na po kayo? Ay, okay naman, Anton. At nako, marami akong so much to look forward to. At marami kayo ikukwento sa akin ngayong araw na to. Ayan, oo. Marami kayong magagandang bagay na ikukwento sa akin ngayong araw na to, Miss Toni, ano? Ayan, okay. Ang tanong muna ng mga marami nakamiss sa inyo sa industriya, sa showbiz industry. Kayo ba'y na-miss nyo ba ang showbiz industry? Ay, oo naman. Sobra kong na-miss. Especially, I've been doing noontime show since 1987. Till 2018. Oo, medyo nung 2018 may mga pangyayari sa personal life ko na medyo nagpahinga muna ako sandali. Oo, but talagang sobrang enjoy because this is itong linya natin eh. Yes, opo. Dito tayo kumukuha ng lakas eh, di ba? Correct, opo. Na-energize tayo araw-araw dahil sa trabaho natin ito. Opo. Gusto ko lang malaman, Miss Toni, your father is a foreigner? Yes. My father, Polish, American, Italian. Oo, he was a commercial pilot. Oo. But he passed away many years ago. Kat kayo lang mag-isang anak? Ako lang mag-isang anak na mami ko. Oo. But I didn't grow up with my father. Puro kwento lang naman ni mother. Yun. Oo. Doon sa mga hindi pa nakakaalam, po, ang mother po naman ni Miss Toni Rose Gaida, mga kaibigan, ay of course the most famous, lalo na pagdating sa pinaka-famous pagdating sa pagtulong, mga kaibigan, walang iba kundi ang yumaong si Miss Rosa Rosan. Yes. Tama po. Oo. Ngayon, pagkwento na natin, Miss Toni Rose, bakit kayo nandito? Nako. Napakagandang sorpresa para sa akin ito talaga. Ako'y avid listener nitong DWIZ Radio. DWIZ. Tapos, DWIZ. Nakikita ko palagi mga truck ninyo pag lumadaan, talagang And biglang I got a call. And sabi nga,
ikaw pa nga yata ang tumawag sa akin na kung pwede pumunta ako dito sa stasyon nyo. So ako naman, akala ko we would be talking about my mom. Yes, so interview, casual interview. Yeah, casual interview. About showbiz or Yes, about diba? showbiz, oo. Tapos, biglang sa gulat ko, biglang inoferan na ako kung pwede raw akong maging parte ng DWIZ. And ako, and sa akin naman na surprise and of course kasiyahan, yes na yes talaga ang sagot ko. Ayun. Oo, dahil tuwan-tuwa ako sa programa ninyo because yung sa station ninyo because you have everything, lahat. Kumbaga sa pagkain, siksik na imbutido kayo. Lahat nandun, oo. Kompletos From sangkap. health, news, love, wellness, lahat meron dito. Oo. Ayun, no. Yung unang pagtawag sa inyo, yun ang inisip nyo na casual interview lamang ang Yes, gagawin. oo. I have no Mag-update lamang tungkol sa inyong showbiz career. Yes, oo. And then matapos ang mga ilang usapan nga, ito na nga kayo. Yes, oo. Finally, Ayun, magkakaroon na kayo ng sariling programa. Yes, nako. Thank you. And I look forward to it. Pwede ko nang i-reveal kung ano yung title. Yes, ng so programa. ibig sabihin, Miss Tony, araw-araw ka ako may starstruck sa inyo. Ay, nako. Araw-araw tayo magchichikahan. Araw-araw tayo Oo, magchichikahan. after Correct. the show. Correct, Oo. oo. Pero masaya ito because ano talaga, ang title po nito ay Tulay Pilipinas. Tulay Pilipino. Yes, Yan. Tulay Pilipino. Oo. Yes, oo. Ano po ang pinaka-content ng Tulay Pilipino? Naku, marami. Kaya nga sabi ko sa'yo, dahil pang embutido, siksik na siksik. Nandyan siyempre ang balita. Ang hindi mawawalang balita, no? Sa Of course. araw-araw nating pamumuhay. Mhm. Tapos meron din tayong health and wellness. Okay. Meron din tayo ng mga pagtulong, mga serbisyo natin sa yung mga malalapit na lugar. Nandyan din siyempre ang mga ahensya ng gobyerno, mga NGOs. Ayun, yung mga tulungan tayo dito sa programang ito. So ito ay serbisyo publiko talaga. Serbisyo publiko talaga. Oo, kaya siya tinawag na Tulay Pilipino. Yes, Oo, yes. yung oo. government, mga government and other NGOs, kayo magiging tulay Yes, doon sa mga yes. ordinaryong Pilipino. Totoo, para makakuha totoo ng yan. makahingi ng tulong. Oo, hindi lang Galing medical, naman. lahat. Oo, pati yata love life, meron din dito eh. Game Ayun. naging po ba kayo pagdating sa Game mga na love game life pag ako. nagbigay ng advice? Humingi ng advice? Siguro naman, baka meron din ako makontribute, no? Sa dami na rin ang pinagdaanan ko sa buhay. Oh, Ayun. but I look forward to this because it's very exciting talaga. And even just listening sa mga meetings, sa mga ganyan, yung talagang na-overwhelm ako na parang ang sarap pakinggan, ang sarap, makilood, makiisa at makihalubilo sa ganitong klaseng programa. So parang Oo. ito po ay continuation lamang ng ginagawa ng inyong mother. Yes, exactly. Ano Oo. po? And like, ang mami ko dati, sinasabi niya sa akin noon, sabi niya, alam mo Tony, hindi ako milyonaryong tao, hindi ako mayaman na tao. Sabi niya ganyan. But ang maiiwan ko sa'yo is my legacy. Sabi niya, ituloy mo ito. So, hindi ko makakalimutan yung sinabi niya sa akin. And hopefully, I want her to be proud of me. Yeah, at Oo. wala naman po ibang magmamana ng kanyang legacy kundi kayo lang talaga. Yes, oo, nako. Oo. Yan. Nung inoffer po ba sa inyo ang programang Tulay Pilipino, kagad-agad na nag-yes kayo? Oo. Wala nang pero-pero, wala Oo. nang ifs and buts, wala nang ganon. Without batting an eyelash because I knew this is what my mom wanted me to do ever since, and she has exposed me. Bata pa ako talaga, exposed na ako sa mga madaling araw na tawag na kailangan ng dugo. Yung mga negative, AB negative na dugo, lilipad yan, susunduin ng Red Cross, susunduin ng helicopter, dadalhin sa Subic para kumuha ng dugo. Talagang the works, everything. May bigla na lang kakatok sa pintuan namin na kung saan daw niya pwede dalhin, dahil manganganak daw siya, saan siya pwedeng dalhin. Sabi ng mami ko, ay meron akong pagdadalhan sa'yo kasi meron siyang halfway house na parang tinayong halfway house sa yung mga hindi nila kayang ipalakihin ng anak nila or imbes na ilaglag nila or Yes. what. Ito, they can just stay there until they give birth, give her the baby, and then meron siyang mga families na talagang readily and willing to adopt these babies. And
pinapadalan siya ng mga pictures ng mga bata na ang lalaki na, iba mga Spanish speaking pa, yung mga ganyan, na talagang napalaki ng maayos. And she made sure, bago niya ipapa-adapt ang mga baby na ito, yung talagang kinikilala niya mabuti yung mga magiging magulang. Magiging foster Bata. parent yes, niya. Yes, oo. At hindi ito alam ng publiko. Kasi ang alam lamang ng publiko, Miss Tony, Dugo. yung dugo lang, yes, di ba? Oo, naku, napakarami. Basta pagdating sa pagtulong talaga, she was always ready and able and willing to help people in need. Oo. Hindi naman po kayo naghanap ng oras kasi halos lahat ng kanyang oras ay napunta na sa public service. Ini-explain niya sa akin, although syempre being an only child, Yes. no, namimiss ko rin minsan ng mami ko, lalo nung lumalaki ako. Bigla na lang maririnig ko sa radyo, nakasakay ng amphibian tank ang mami ko. Dahil yung mga kasagsagan ng mga yuling, ng mga bagyo. Oo, yung pala, nandun na. Sabi ko, naku, nandyan na pala nanay ko sa kalagitnaan ng ng baha. Yung mga ganyan ba? But she was, ako naman, I'm very proud of my mother. Because talagang I saw the things that she would do on, off camera. Yung mga naging show niya noon, yung Kapwa Ko Mahal Ko, Damayan noon. Ano lang yun, extension lang ng ginagawa niya. Pero kahit pag uwi niya, sabi ko nga sa'yo, kahit madaling araw, on call lagi yan. 24/7, oo. Grabe, no? Ayun. But she made sure na may special time din kaming dalawa. Pagka kunyari, lalo pag maganda grades ko, Oo. ayun, magde-date kaming dalawa. Uso pa nun yung Madrid restaurant. Oh. Dadalhin niya ako doon. Madrid Dahil restaurant. Pag-iipunan niya yun talaga, magdi-dinner kaming dalawa doon. Yung talagang I also had my mommy time with her in spite of her being talagang busy. And one thing about my mom, she really loved the Filipino people. Yun. Oo. Correct. Kitang-kita po talaga. Kaya Ramdam. Kaya kahit gusto siyang patakbuhin sa politika, ayaw niya, ang sinasagot niya lagi, I'm more effective in what I do. Dito sabi niya. So, yun. Doon po sa noon time show na pinanggalingan ninyo, sino po ang mga namimiss nyo doon? Ay naku, lahat-lahat na nakasama ko doon. Oo. Parang magkakapatid. TVJ, Tito Vic and Joey. Ayun, na-miss ko rin si Jimmy Santos, Randy Santiago noon, Chicky Holman, na nagkakausap pa rin kami ni Chicky every now and then. Oo. Marami, halos lahat na nakasama ko talaga. I've had good memories with them. Tanungin ko kayo, since you have a good memories with the host of the Itbulaga, kami kasi dito wala naman kaming sa mga programa sa iba-ibang television eh. Wala kaming kaaway kumbaga. Yes, wala kaming yes. karibal, di ba? Oo. Tulungan lang naman sa industriya eh. Yes. Ano po, gusto ko tanungin, ano ang namimiss, ano ang natatandaan nyo o namimiss nyo kay Tito Sen? Tito Sen, ay naku, Tito Sen talaga, para talagang yan talaga, in control of everything. Yung talagang bossing na bossing talaga ang dating. Although may bossing din kami, Yes. na iba rin naman si bossing. Si bossing naman, bossing ng pagmamahal. Tito Sen talaga dignified person and talagang respectable. Lahat sila respectable. Sa totoo lang. Oo. Kay Joey De Leon? Ako, si Joey ang nakadiscover sa akin. Ganun po ba? Yes, kasi lunch date and Eat Bulaga, di ba, dapat rival shows yan, noon time show pareho Yes. yan. But kahit nasa lunch date ako noon, meron akong portion yung Del Monte Kitchenomics na in-air sa Eat Bulaga. So, nung nakita nila, kasama ko doon naman si Sandy Dasa. Okay, Oo. yes. Nung nakita ni Joey, sabi niya, ba't hindi natin, sabi niya, imbitahin yung guest, parang Yes. guest ko, Oo, host, opo. ganon. And aside from that, even if I was doing lunch date, nakakasama naman ako nila Vic dun sa OK Ka Ferry ko. Yes. Isa ako dun sa mga ferries Oh, doon. yes. Ako Oo. naman si Miss Luwaikyu. si Ferry Luwaikyu. Yes. Doon. So maganda yung namin, naging samahan even before I joined Eat Bulaga. Ayun. Tapos eventually, yung guest co-host hanggang sa ginawa na nila akong regular. So, si Joey De Leon pala nakadiscover Si sa'yo Joey, talaga. oo, si Ayun. Joey. Although hindi talaga yung as in nakadiscover, kundi siya ang dahilan ba't kayo napunta sa Yes, Itbulaga. exactly. Oo. Si yun. Bossing Vic. Ay, si Bossing Vic, nako, isa pang napakasarap din, napakasaya kasama. Man of few words yan. Pero pag humirit, talagang nako, talagang bagsak talaga lahat. Talaga, maganda memories ko. And talagang, if there's one thing I thank God for, is yung nakasama ko sila. Not just on camera, but even off camera. Yung nakita ko yung pagkatao nila, yung pagkabait nila, pagkabuti nila.
at pagka matulungin talaga nila. Oh. Yes, so, especially si Bossing talagang walang hinihindian yan talaga. Talagang matulungin siya talagang tao. Lahat naman sila, even Jimmy Santos. Nala ko yung, kung meron tawa, yung hihi. Ayan, Di ba si Jimmy yun? Ayun. Okay. Sa tatlo, sino pinaka-komedyante sa tunay na buhay? Si Joey outwardly, may mga hirit yan na talagang bomba talaga. Pero pareho eh. Pare-pareho? Oo, pare-pareho lahat sila eh. Talagang gifted talaga sila eh. And talagang they ought to be where they are because talagang one of a kind talaga sila. Yeah. Yung sense of humor nila, yung wit nila, talino nila. Si Joey, actually kahit si Vic si Bossing, yung ang bilis nila gumawa ng kanta. Yung biglaan lang. On the spot, parang ganun. Oo, halos on the spot eh, yung ganyan. Like yung Sex Bomb, di ba? Si Joey Yes. nag-compose noon. Si Bossing naman, basta very, very talented talaga sila at napakababait. Yun, Oo. okay. But anyway, let's talk about your program na ito ay, ano po ang aasahan ng mga Pilipino, ng mga tagapakinig at mga tagapanood sa atin sa inyong programa po? Naku, na Tulay Pilipino. Lahat ng klaseng pwedeng maitulong sa Filipino people. Nandyan syempre ang libreng gamot, nandyan ang pakonsulta sa mga doktor, ang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno, ng NGOs para sa effective na implementation. Yes, oo, nandyan. Nandyan din ang mga pampalakas ng kamalayan at kalusugan, mga wellness programs, nandyan. Talagang sabi ko nga sa'yo, sobrang siksik nitong programang to na lahat ng gusto mong hanapin nandoon. Iyon. Lahat ng maaari mong maging problema, pwede mong hingan ng tulong dito sa programa namin bago. Oh. Yes. Alam niyo po ba kayo ang kaunahan na magkakaroon ng programa dito na talagang ganyang public service? Talaga. Naku, Yes. it's such an honor and a privilege for me talaga. And I thank God talaga. Oo. At ito po ay magsisimula na. Malapit na magsimula, tama po ba? Yes, next week. Actually, next Monday, March 9. Oh. Yes, magsisimula na po ito from 1 to 2 p.m. Wow! Yes, oo. Oo. So tama-tama habang pagkatapos kumain ng mga tao, habang kumakain sila, Habang umumuya pa. Ayan. Oo, pwede na nila makuha mga impormasyon. Sa Correct. sila pwede kumuha. Yes, oo. Mas madali mag-graphs ng impormasyon na kapag ikaw ay busog. Yes, totoo yan. Tama oo. po. So, ang Tulay Pilipino ay magsimula na po ang airing sa darating na March 9, Monday. Yes, Sa darating na Monday, Yes, oo. 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Yes, at hindi lang dito nakasentro sa Metro Manila. Yes. Kami Yeah. pupunta rin sa iba, basta buong Pilipinas Wow. sakop nitong show na ito. So, gagalugarin talaga ni Miss Tony ang buong Pilipinas para Excited. makapaghatid ng tulong. Excited din ako kasi lagi ako nakakulong sa bahay nung kami ng mami ko. So, you will be the bridge of the people to the government agencies and Yes. NGOs. Among others, yes. Oh, galing. Kaya Galing. thank you. Looking forward po kami dyan, Miss Tony. And I look forward to it myself. Oo, Ayan. thank you. Oo. Kaya ngayon pa lamang Wednesday, magpapaalam na kagad ako sa inyo kasi mawawala na po ang programang ito. Mas magandang programa naman at mas kapaki-pakinabang na programa, hindi puro kachismisan lamang ang inyong mapapanood at mapapakinggan dahil tunay na serbisyo publiko talaga ang ihatid sa inyo mula po naman sa darating mula Lunes, March 9, mag-i-start na po ang programa ni Miss Tony na Tulay Pilipino. From the title itself, na nandun na talaga may tulay kayo para sa mga Pilipino. Yes, totoo yun. Ay, Oo. nakakatuwa. Naku, kaya iniimbitahan ko kayong lahat. At kung ano man po ang problema ninyo, dinadala ninyong problema, nandito po kami para tulungan kayo sa abot kaya namin. Ayan, Oo. Kayo na po ang makabagong Rosa Rosal at makabagong tawag dito, sino yung Mother Teresa. Naku, Ayun. big shoes to fit in yun. But sabi ko nga, I pray that I do my best and please pray for me, wish me well.
And I really hope na makatulong talaga ako. Yeah, oo. Yes. I am sure makakatulong po tayo lahat. Yes, Yan. oo. Salamat. So again, Miss Tony, anyayahan niyo po ulit ang ating mga tagapanood at tagapakinig na subaybayan po starting this coming Monday ang inyong programa. Yes, Tulay Pilipinas po, 1 to 2 ng hapon, araw-araw po yan. Abangan niyo po yan. Yun, Monday to Friday. Monday to Friday, Opo. yes. And for the meantime, makakasama nyo po sa programa si Angelo Bainyo, ang aming kasamahan dito para maging masaya, magkakaroon kayo ng kabanter Oo, muna. yes, oo. But eventually, magsusolo po kayo. Yun. Iyon ang abangan talaga ng marami. Oo, pero makikichika-chika rin ako dito sa inyong lahat dito. Ayan. Ayun. Thank Okay, you so po. maraming salamat, Miss Tony. Maraming at looking salamat. forward po kami sa darating na Monday para po nasamasin yung programa. And I look forward to that myself. Okay. Thank you so Maraming much. salamat po. Iyon mga kaibigan, si Miss Tony Rosgaida. Abangan po natin ang kanyang buwagong programa. Dito po naman sa DWIZ at sa Aliw Channel 23, ang Tulay Pilipino na mag-i-start na po sa March 9, March 9, Monday, 1 o'clock hanggang alas 2 po naman ng hapon. Yan po ang serbisyo publiko ng DWIZ at ng Aliw Broadcasting Corporation para po naman sa mga Pilipino. Ang Tulay Pilipino, from the title itself, si Miss Tony Ross po ang magiging tulay ng Pilipino para po naman sa mga hihinging tulong ng mga maralitang Pilipino sa mga government agencies at sa mga non-government organizations. Iyan po. Start po yan. Okay? So wala tayong oras. Nako, dito sa mga nagpapabati. Ayan. Okay. Nako, napakarami. Ang dami. Nako, pasensya na. Bukas na lang ako babawi sa inyo. Wala na po kaming oras. Ano po? Maraming salamat po, Miss Tony. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kaibigan. Hanggang sa susunod, magkakasama pa. Hanggang bukas, magkakasama pa rin tayo. Meron pa tayong Thursday and Friday. Magkakasama pa rin tayo. Siyempre, ako pa rin po yung makakasama mula bukas hanggang Friday. Dito pa rin po sa ating programang Showbiz na Showbiz. Oras ganap ng 1:30 ng hapon. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat